Balik na naman tayo mga ka-geopolitics. Sa pagkakataong ito, hindi lang tayo magsasalita tungkol sa giyera gamit ang mga missile, drone o yung mga matatapang na speech sa podium. Pag-uusapan natin ang isang kakaibang sakit sa katawan ng politika ng mundo. Yung tipong sakit na kapag tiningnan mo ng maigi, mapapakamot ka na lang sa ulo at itatanong, ano ba talagang trip ng Amerika? Sa isang banda, ang Washington ay parang isang surgeon na malamig ang kamay pero may dalang chainsaw. Binabanatan nila ang mga grupo maka-Iran sa Middle East, binobomba ang mga posisyon ng Houthi sa Yemen, ginigipit ang mga milisya sa Iraq at Syria at talagang nagpapadala ng matinding mensahe na kung sino man ang manggulo sa ruta ng kalakalan at magpalala ng gulo sa rehiyon ay makakatikim ng hagupit. Pero sa kabilang banda, sa mismong oras na iyon, ang Amerika ay parang guard sa mall na nakakita ng taong may dalang nakaw na gamit sa side exit pero biglang nagkunwaring busy sa pagtingala sa langit. Ang Iran tuloy pa rin sa pagbebenta ng langis. At hindi lang ito barya-barya, mga lodi. Tuloy ang agos ng langis nila, tuloy ang ikot ng pera, at ang pandaigdigang merkado ay tuloy-tuloy na nakakakuha ng supply na kung biglang puputulin ay baka magpa-skyrocket sa presyo ng enerhiya na parang presyo ng sili tuwing tag-ulan. Dito na pumapasok ang nakakatawang bahagi ng modernong geopolitics. Ang Amerika, matapang nga, pero ang katapangan nila ay may preno. Kaya nilang paluin ang kamay ng kalaban pero hindi nila kayang putulin ng tuluyan ang ugat ng ekonomiya nito. Bakit? Kasi kung ang export ng langis ng Iran ay biglang pinutol, hindi lang ang Iran ang hihimatayin. Baka ang buong ekonomiya ng mundo ang gumaralgal. At ang epekto nito ay babalik at sisipa rin sa mismong mukha ng Amerika. Kaya ang larong ito ay hindi tungkol sa kung sino ang may pinakamalakas na sigaw, kundi kung sino ang mas nakakaalam kung aling bahagi ang pwedeng suntukin at aling bahagi ang kapag hinawakan mo lang ng konti ay magpapanik ang buong ICU ng mundo. Tingnan muna natin ang sitwasyon sa military side. Nitong mga nakaraang buwan, panay ang pakitang gilas ng Amerika na malaki pa rin ang muscles nila. Nagpadala ng mga barkong pandigma, naglunsad ng mga airstrike, naglatag ng mga defense system at lahat ng yan ay nakatutok sa mga proxy network ng Iran na itinuturing nilang nanggugulo sa rehiyon. Kapag ang mga Houthi ay nang-harass ng barko sa Red Sea, banat agad. Kapag may milisyang umatake sa interes ng kanluran sa Iraq o Syria, ganti agad. Sa unang tingin, mukha itong malakihang cleaning operation. Gustong pahinain ng Amerika ang mga galamay ng Iran ng paisa-isa. Pero nakapagtataka, ang sentro ng hininga ng ekonomiya ng Iran, ang kanilang sektor ng langis, ay hindi nila ginagalaw ng todo. Ang Karg Island na nagsisilbing main point ng oil export ng Iran ay hindi naging pangunahing target para paralisahin. Ang mga sanction o parusa ay nandun pa rin sa papel. Ang mga banta ay malakas pa rin sa mikropono, pero sa totoong buhay, ang itim na gintong yan ay patuloy na dumadaloy. Bakit nga ba? Kasi alam ng Washington ang isang bagay na madalas makalimutan ng mga netizens na biglang nagiging general sa Facebook kapag may gulo. Ang langis ng Iran ay hindi lang problema ng Iran. Ang langis ng Iran ay bahagi ng balanse ng pandaigdigang merkado. Kung ang humigit kumulang 1.2 milyong bariles kada araw o higit pa ay biglang mawala sa merkado, hindi pwedeng sabihin na lang ng mundo na, sige, hanap na lang tayo ng ibang supplier. Ang merkado ng enerhiya ay hindi parang sari-sari store na kapag sarado ang isa ay lilipat ka lang sa kabilang kanto. Masikip ang supply, malaki ang demand, at lahat ng bansa ay sobrang sensitive ngayon sa inflation. Kapag tumalo ng presyo ng langis, hindi lang ang mga mayayaman ang magbabayad ng mas mahal na gasolina. Hihilahin nito pa itaas ang gasto sa transportasyon, logistic, abono, produksyon ng pagkain, manufacturing, hanggang sa bill sa kuryente sa bahay. Kaya noong pinili ng Amerika na huwag sakalin ng tuluyan ng langis ng Iran, hindi dahil sa hindi nila alam ang mapa, dahil yun sa sobrang alam nila ang mapa. Dito na papasok ang pinaka-interesanteng karakter sa kwentong ito, ang Ghost Fleet o ang armada ng mga multo.
Hindi ito pangalan ng isang metal band kundi isang network ng mga lumang tanker na madudulas, malikhain at madalas na nag-ooperate sa tinatawag na gray area ng international law. Ang mga barkong ito, pinapatay ang kanilang AIS o tracking system. Nagpapalit ng pangalan, nagpapalit ng bandera, naglilipat ng karga sa gitna ng dagat at hinahalo ang langis para mahirap ng bakasin kung saan ba talaga ito galing. Ang modus nila ay mas masalimuot pa sa mga online shop na naban pero nagbubukas ulit gamit ang pangalan ng pinsan nila. Lahat ng mga importanteng tao ay alam na nangyayari ito. Nakikita ng satellite, naamoy ng intelligence. Hindi rin bulag ang mga maritime monitoring agencies. Pero ang nagpapasaya sa plot na ito ay ang katotohanan na ang Amerika na may teknolohiyang kayang silipin kahit ang paglalakad ng langgam kung gugustuhin nila ay hindi tuluyang nililipol ang armadang ito. Hindi sa hindi nila kaya, kundi dahil pinipili nilang maging selectively blind. Parang taong nagda-diet na sadyang hindi tinitingnan ang calories ng kinakaing fishball dahil alam niyang kung masyadong magiging tapat sa buhay ay nakakapagod din. Bawat bariles ng langis ng Iran na nakakalusot papuntang Asya ay nakakatulong sa pagpigil sa lagnat ng presyo ng enerhiya sa mundo. Habang ang langis na yan ay nasa merkado, nababawasan ang pressure sa pandaigdigang presyo. Kaya yung ghost fleet ng Iran na dapat sana ay kinokondena ng todo sa praktikal na aspeto ay nagsisilbing parang hindi opisyal pero mabisang gamot sa lagnat. Alam ng Amerika, alam ng mundo at baka pati ang mga kakampi at kaaway ay alam din pero lahat sila ay nagkukunwaring sumusunod pa rin sa opisyal na script. Para mas maintindihan natin kung bakit kailangan ng Amerika ang illegal na gamot na ito, kailangan nating himayin ang sarili nilang ekonomiya. Ang isa sa mga importanteng organ sa energy system ng Amerika ay ang Strategic Petroleum Reserve o SPR. Ito ay parang higanteng emergency baul para sa langis kung sakaling biglang magwala ang mundo. Dati, ang reserve na ito ang nagsisilbing unan kung may krisis sa supply. Pero noong sumabog ang inflation noong 2022, inilabas ng Washington ang laman ng baul na yan ng malakihan para makatulong sa pagpapababa ng presyo. Ang resulta, ang kanilang strategic reserve ay bumagsak sa pinakamababang level sa kasaysayan. Ibig sabihin, sa ngayon, hindi na kasing lakas ng dati ang Amerika sa pagsipsip ng mga biglaang shock sa enerhiya. Kung may malaking supply na mawawala sa international market, wala na silang kasing lambot na unan gaya ng dati. Ngayon, sa isang bansa kung saan ang mga mamamayan ay sobrang depende sa kotse, ang presyo ng gasolina ay hindi lang basta numero sa gasolinahan. Ito ay parang national social blood pressure. Kapag tumaas ang presyo ng gas, tumataas din ang galit ng publiko. Baka hindi kabisado ng mga tao ang resulta ng meeting ng Central Bank, pero kabisado nila ang presyo ng pagpuno ng tangke noong nakaraang linggo kumpara sa linggong ito. Dahil dito, bawat desisyong geopolitical na may potensyal na magpataas sa presyo ng gasolina ay otomatikong nagiging desisyong politikal sa loob ng bansa. Pwedeng mag-speech ang presidente tungkol sa global security. Pero kung nakikita ng taumbayan na tumataas ang presyo ng gas at nagmamahal ang grocery, ang White House pa rin ang masisisi. Kaya noong hinayaan ng Washington na dumaan ang langis ng Iran sa shadow system, hindi yun dahil sa kabutihan ng loob. Ito ay parang oxygen tank para sa sarili nilang domestic economy. Ang relasyon ng langis at inflation ay parang relasyon ng family drama at WhatsApp group. Kapag sumabog ang isa, lahat damay. Ang mahal na langis ay nagpapataas sa shipping cost. Ang mataas na shipping cost ay nagpapataas sa presyo ng bilihin. Ang mataas na presyo ng bilihin ay nagpapahirap sa pagpapababa ng inflation. At kung hindi bumababa ang inflation, sumasakit ang ulo ng the Fed o ang Central Bank ng Amerika. Nitong mga nakaraang taon, agresibong itinaas ng Central Bank ang interest rates para pigilan ang inflation. Gamot na matapang yan. Effective. Pero nakakangalay sa katawan ng ekonomiya. Nagiging mahal ang utang, bumabagal ang investment, hirap ang housing market, at ang mga tao ay takot gumastos.
Ngayon, isipin mo kung sa gitna ng ganyang kondisyon ay biglang sumirit ang presyo ng langis dahil pinutol ang export ng Iran. Mapipilitan ang the Fed na panatilihing mataas ang interest rates ng mas talagal o baka higpitan palalo. Ibig sabihin, mas nagiging totoo ang banta ng recession, kaya mula sa pananaw ng Washington, ang pagpayag na umikot ang ilang bahagi ng langis ng Iran ay parang paglalagay ng extra na shock absorber para hindi tumalsik ang sasakyan ng ekonomiya tuwing may lubak sa geopolitics. Sino naman ang mga tapat na mamimili na nagpapatakbo sa sirkwitong ito? Ang isa sa mga sagot ay nasa China. Partikular na ang mga independent refineries na madalas tawaging teapot refineries. Ang cute ng pangalan, parang gamit lang sa kusina, pero malaki ang papel nila. Ang mga refinery na ito ay matatagpuan sa Shandong at kilala sa pagiging mas flexible, mas pragmatic, at mas matapang na maglaro sa gray area kaysa sa mga higanting state-owned companies na masyadong nakabantay ang mata ng mundo. Sila ang sumasalo sa langis ng Iran na may malaking discount. Pinoproseso ito at ang resulta ay pumapasok ulit sa supply chain ng industriya at kalakalan. Ang Iran may labasan ng produkto. Ang China may murang enerhiya. Ang mundo may dagdag na supply na nakatago pero nakakatulong para hindi maging wild ang presyo. Alam ng Amerika ang pattern na ito. Pero kung pipilitin nilang isara ang rutang ito, mapipilitan ng China na kumuha ng legal na langis sa open market sa mas malaking volume at yan ay magdadagdag ng kompetisyon sa pagbili sa buong mundo. Sa huli, ang presyo ng Brent oil ay tataas na naman, kaya ang Amerika ay nahaharap sa isang absurd na pagpipilian. Hayaang makahinga ng konti ang kalaban o panoorin ang buong mundo na mabulunan sa mahal na bilihin. Huwag din nating kalimutan ang pangunahing lalamunan ng mundo ng enerhiya na tinatawag na Strait of Hormuz. Hindi lang ito basta makitid na daanan sa dagat. Ito ang carotid artery ng global oil market. Halos 1/5 ng konsumo ng langis sa mundo ay dumadaan dito. Kung sakaling ang rutang ito ay tuluyang magulo, ang reaksyon ng merkado ay parang hinugot ang saksakan ng kuryente ng buong planeta. Ang Iran ay may geographical position na nagbibigay sa kanila ng alas dito. Hindi nila kailangang tuluyang isara ito para magpanik ang merkado. Konting tensyon lang, konting insidente, o kahit anong anino lang na magsasabing ang mga barko ay mapapahamak, tatalon na ang presyo. Alam na alam ito ng Amerika. Kaya ang strategy ng pressure laban sa Iran ay laging may hindi nakasulat na limitasyon. Kapag masyadong ginipit ang Tehran hanggang sa wala na silang mapuntahan, baka isipin ng rehimen doon na wala na silang dapat pangalagaan. Kapag nangyari yon, ang opsyon na manggulo sa Hormuz ay nagiging mas posible para sa kanila. Kaya ang paradox ay ganito. Para mapanatiling ligtas ang ruta ng enerhiya sa mundo, kailangan ng Amerika na bigyan ng Iran ng konting puwang para makahinga. Hindi komportabling puwang, pero sapat na para maiwasan ang lohika ng sabay-sabay na pagpapakamatay sa ekonomiya. Parang 2 taong parehong galit sa loob ng kusina, parehong may hawak na lighter, pero alam nilang nakabukas pa ang gasul. Pwedeng magsigawan, pwedeng magmurahan, pero wag na wag may magbabato ng apoy sa tangke. Sa geopolitics ng Gulf, ang oil export ng Iran na hinahayaang mabuhay ng semi-official ay nagsisilbing parang pampakalma habang nararamdaman ng Tehran na may pumapasok pa ring pera kahit puro discount at tago-tago. Ang tsansa na pindutin nila ang crazy button sa Hormuz ay nababawasan. Ang domestic politics ng Amerika ay hindi rin pwedeng baliwalain. Sa bansang iyon, ang eleksyon ay hindi lang labanan ng mga slogan, kundi paligsahan sa pagpapanatili ng pakiramdam ng seguridad ng mga middle-class voters. At ang isa sa pinakamadaling indicator na nakikita ng taong bayan ay ang presyo ng gasolina. Pwedeng walang pakialam ang mga tao sa mga strategic debate tungkol sa Middle East, pero may pakialam sila kung ang pagpapakarga ng gas para pumasok sa trabaho ay biglang nagpabutas sa bulsa nila. Sa taon ng eleksyon, kahit anong gobyerno ay kailangang maglakad sa manipis na lubid. Kailangan nilang magmukhang matapang laban sa Iran, lalo na sa mata ng mga hawkish voters, regional allies, at national security elite. Pero hindi rin sila pwedeng gumawa ng polisiya na magpapasabog sa presyo ng enerhiya sa loob ng bansa.
Kaya lumabas ang formula na tatak Washington. Matapang sa entablado, malambot sa loob ng engine room. Ito ang dahilan kung bakit madalas mong makikita na ang opisyal na lengguwahe ay sobrang bagsik, kumpleto sa mga sanction, blacklist at babala, pero ang implementasyon ay parang terror na professor na nagbabanta ng bagsak pero sa huli ay nagbibigay ng palugit kasi alam niyang baka gumuho ang buong klase. Kailangan ng Amerika na panatilihin ang imahe na kontrolado pa rin nila ang sitwasyon. Pero kailangan din nila ng realidad ng merkado na sapat na stable para hindi yumugyog ang upuan ng politika sa loob ng bansa. Sa kontekstong ito, ang langis ng Iran ay hindi lang issue sa labas ng bansa. Ito ay isang variable sa kampanya. Sa panig naman ng Tehran, hindi rin sila tanga. Alam ng Iran na hindi nila kayang manalo sa harapang duel laban sa military ng Amerika. Kaya ang binuo nila ay hindi strategy ng direktang pagpapakitang gilas ng muscle, kundi isang asymmetric warfare sa pamamagitan ng kanilang proxy network. Ang mga armadong grupo sa Lebanon, Syria, Iraq at Yemen ay parang nervous system sa labas ng katawan ng Iran. Kaya nilang magdulot ng sakit sa maraming punto nang hindi kailangang magpaputok ang Tehran mismo. Kapag ang mga Houthi ay umatake sa mga barko sa Red Sea, ang mensaheng ipinapadala sa Washington ay hindi lang tungkol sa pagkakaisa sa rehiyon. Ang mensahe ay mas malamig. Kung gigipitin niyo kami, kaya naming pataasin ang gastos ng global trade system. Kaya naming manggulo ng ruta, gawing mahal ang insurance ng barko, pag-ikutin ng malayo ang mga logistic, at gawing magulo ang lahat. At bawat abala na yan ay katumbas ng dagdag na pressure sa ekonomiya na sa huli ay mararamdaman din ng kanluran. Kaya namang gumanti ng Amerika, pero bawat ganti ay mahal. Ang mga interceptor missiles na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar ay ginagamit para pabagsakin ang mga murang drone. Ang mga aircraft carrier ay kailangang i-deploy para i-stabilize ang ruta ng barko. Ang mga military operations ay nagiging ubusan ng budget at attention. Dito na papasok ang strategic trap. Habang mas nagiging busy ang Amerika sa pagpuksa ng maliliit na fire sa maraming lugar, mas nahihirapan silang gawin ang total na paghihigpit sa sektor ng langis ng Iran na siyang puso ng kita ng bansa. Sa madaling salita, ang mga proxy na yan ay hindi lang gamit sa pag-atake. Sila rin ay nagsisilbing parang hindi direktang kalasag para sa oil export ng Iran. Pag-usapan din natin ang financial side na madalas hindi nababanggit pero sobrang crucial. Paano na ililipat ang pera mula sa langis kung ang Iran ay nakablock sa financial system ng kanluran? Ang sagot ay bumuo sila ng alternative payment networks. Gumagamit sila ng mga shell companies, barter, mga middleman, non-dollar currencies, crypto, at mga transaction na nasa gray area. Ang China at Iran sa maraming pagkakataon ay may interest na tapusin ang mga transaksyon sa labas ng mga rutang madaling galawin ng Washington. Hindi ito maayos at murang sistema. Malaki ang gastos, malalim ang discount, at maraming tagas. Pero para sa Tehran, hindi mahalaga ang maximum efficiency, ang mahalaga ay buhay ang sistema. Habang may pumapasok pa ring pera sa kahit anong anyo, ang bansa ay makakahinga pa rin, makakapagbayad, makakapagpanatili ng istruktura at makakapondo ng kanilang strategic interests. Ang kawalan ng kakayahan ng Amerika na isara ang lahat ng financial routes na ito ay nagpapakita ng isang mahalagang bagay. Ang mga economic sanctions ngayon ay hindi na kasing bagsik ng dati. Ang mundo ay nagiging multipolar na. Parami ang mga bansa at aktor na natututong mabuhay sa labas ng dominanteng sistema ng kanluran. Hindi ibig sabihin na immune na sila, pero sapat na ang tibay nila para makaraos. Ang Iran ay isang extreme na halimbawa ng sapilitang adaptasyon. Dahil itinulak sa sulok, nakabuo sila ng masalimuot na survival mechanism. At bawat taon, ang sistemang yan ay mas nagiging mahirap buwagin ng tuluyan. Kailangan din nating banggitin ang papel ng Saudi Arabia at OPEC+. Dati, may assumption sa Washington na kung ang supply mula sa isang bansa ay magkaproblema, pwedeng buksan ng Riyadh ang gripo ng mas malawak para i-stabilize ang merkado. Pero nagbago na ang panahon.
Ang Saudi Arabia ngayon ay mas bilib sa sarili, mas independent, at mas nakatutok sa sarili nilang interes. Sa ilalim ng pamumuno ni Mohammed bin Salman, hindi na automatikong gustong maging bombero ng Saudi para sa problema sa inflation ng Amerika. Nakikipagtulungan sila sa Russia sa format na OPEC+, pinapanatili ang disiplina sa produksyon para sa interes ng kanilang sariling presyo at stratehiya. Ibig sabihin, kung ang langis ng Iran ay tuluyang puputulin, hindi sigurado na darating ang Saudi bilang hero at sasabihing, "Chill ka lang, Lodi, kami na ang bahala sa kulang." Hindi na ganun kadali yun. Ang sitwasyong ito ay hindi direktang nagpoprotekta sa Iran dahil alam ng Washington kung walang kapalit na supply na sapat na flexible mula sa OPEC+, ang pag-alis sa langis ng Iran sa merkado ay lilikha ng malaking butas na mahirap takpan. Noong unang panahon, baka mas may kumpiyansa ang Amerika na gipitin ng Tehran habang umaasang mapupunan ng iba ang merkado. Ngayon, ang kumpiyansang yan ay naglalaho na. Ang mundo ng enerhiya ay mas masikip ang margin, mas politikal at mas masalimuot ang mga alyansa. Hindi pa tayo tapos. Mayroon ding strategic side effect ang mahabang panahon ng sanction. Ang mga bansang pare-parehong kinukutya ay mas lalong naglalapit. Ang Russia at Iran ang halimbawa nito. Pareho silang nahaharap sa pressure ng kanluran. Parehong kailangan ng alternative trade routes. Parehong kailangan ng teknolohiya para makaiwas sa sanction at parehong may dahilan para magtulungan. Kapag ang mga aktor na ito na ginigipit ay nag-aaral sa isa't isa, nagbabahagi ng network, nagbabahagi ng techniques, at pati na rin ng military at logistic needs, ang resulta ay isang tapat na ecosystem na mas matibay sa anumang banat. Ang inaasahan ng Amerika na ang maximum pressure ay magpapawatak-watak at magpapahina sa kalaban, pero ang madalas mangyari ay ang konsolidasyon ng mga panig na parehong naiipit. Mas nagiging malikhain sila, mas nagiging naked, at mas sanay mabuhay sa ilalim ng mga pagbabawal. Para itong isang libreng survival school na binabayaran ng kaaway, habang mas ginigipit, mas mabilis ang proseso ng pagkatuto. Natuto ang Iran na magbenta ng langis sa paraang ghost. Natuto ang Russia na mag-export ng enerhiya gamit ang alternative routes at insurance. Pareho nilang natutunan na ang mundo sa labas ng orbit ng kanluran ay sapat pa ring malaki para maging hingahan. Kaya noong pinili ng Amerika ang pagpapatupad ng sanction na parang half-gas lang laban sa langis ng Iran, hindi lang ito short-term pragmatism. Ito rin ay isang tahimik na pag-amin na ang kanilang mga lumang kagamitan ay hindi na absolute ang kapangyarihan. Kaya naman lumitaw ang tinatawag na doktrina ng kunwari hindi nakita. Sa batas, nandoon pa rin ang mga sanction. Sa retorika, kinokondena pa rin ang Iran. Sa simbolikong paraan, may ilang barko, kumpanya o individual na paminsan-minsan ay tina-target. Pero ang laki ng pagpapatupad na yan ay hindi kailanman tuluyang pumuputol sa pangunahing daloy ng langis. Parang raid lang ito na sadyang ginagawa sa harapang kalsada para makakuha ng picture ang mga kamera, habang ang mga pangunahing eskinita ay hinahayaang mabuhay dahil alam ng lahat na kung isasarain ng tuluyan, baka mag-traffic ang buong lungsod. May palabas ng katapangan para sa diplomatic consumption at may pagbibigay daan ng palihim para sa interes ng stability. Para sa mga kakampi gaya ng Israel, pwedeng sabihin ng Amerika na ginigipit nila ang Iran. Para sa mga domestic voters, pwedeng magmukhang matapang pa rin sila. Para sa global market, nagbibigay pa rin sila ng oxygen sa pamamagitan ng hindi pagpapatupad ng total na lockdown. Lahat ng panig ay nakakakuha ng bersyon ng kwento na kailangan nila, kahit ang totoong realidad ay puno ng gray area. Ito ang modernong geopolitics, mga besh. Hindi ito superhero movie na malinaw kung sino ang bida at kontrabida. Mas kamukha ito ng teleserye na may higanteng budget kung saan lahat ng karakter ay alam nilang kailangan nila ang isa't isa kahit nagmumurahan sila. Ramdam ang epekto nito hanggang sa Southeast Asia, kasama na ang Pilipinas. Maraming tao ang mahilig mag-isip na ang conflict sa langis sa Gulf ay sobrang layo sa atin. Pero hindi. Ang Pilipinas ay maaaring hindi direktang bumibili ng langis ng Iran sa opisyal na paraan dahil sa mga rules at risk. Pero ang presyo ng enerhiya na binabayaran natin ay itinatakda ng pandaigdigang merkado
Kung ang langis ng Iran ay tuloy-tuloy na dumadaloy sa China sa pamamagitan ng ghost routes, nakakatulong ito na palayain ang opisyal na supply mula sa ibang lugar para sa ibang bansa. Ang epekto nito sa huli ay ang mas mababang pressure sa pandaigdigang presyo kumpara sa senaryo kung saan mawawala ng tuluyan ang langis ng Iran. Kaya sa hindi direktang paraan, ang kontradiksyon ng pulisiya ng Amerika ay nakakatulong para pigilan ang presyo ng gasolina at bilihin sa mga developing countries na tumaas ng mas brutal. Isipin mo kung biglang naging seryoso ang Washington na isara ang lahat ng export ng Iran, tatalon ang presyo ng langis. Tataas ang gastos sa import ng enerhiya. Ang palitan ng piso laban sa dolyar ay pwedeng ma-pressure. Ang inflation sa pagkain ay tataas dahil damay ang abono, transportasyon at distribusyon. Ang mga energy subsidies sa maraming bansa ay lalong bibigat. Mapipilitan ang mga gobyerno na pumili sa pagitan ng pagdagdag ng utang o hayaan ng taumbayan na magtiis sa taas presyo. Dito sa atin, mararamdaman yan sa pamasahe, sa presyo ng bigas, sa kuryente at sa huli, sa kakayahan nating bumili ng pangangailangan. Kaya kahit tunog ironic, ang ugali ng Amerika na kalahating matapang at kalahating mapagbigay sa langis ng Iran ay nagsisilbing parang payong para sa maraming ekonomiya. Ito ang madalas makalimutan kung titingnan lang natin ang mundo sa mga opisyal na balita. Ang foreign policy ng mga malalaking bansa ay hindi laging consistent sa aspetong moral, pero laging consistent sa aspeto ng interes. Hindi alam ng Amerika na ang pagpayag sa langis ng Iran na umikot ay nagbibigay ng hininga sa rehimen sa Tehran. Alam nila yon, pero alam din nila na ang pagpatay sa hiningang yan ay pwedeng magdulot ng pandaigdigang lagnat na mas maraming masisira sa kalkulasyon nila. Ang isang Iran na buhay pero kontrolado ay mas okay kaysa sa isang energy market na nasa koma. Sa huli, ang nakikita natin sa relasyong Amerika-Iran ngayon ay hindi pagkakamali ng sistema, kundi kung paano talaga gumagana ang modernong sistema. Ang mundo ay sobrang konektado na para piliting sumunod gamit lang ang military muscle o mga dokumento ng sanction. May mga supply chain, may presyo ng commodity, may eleksyon, may central bank, may mga kakampi na hindi laging sumunod, may mga kalaban na mas nagiging malikhain, may merkado na madaling magpanic, at may mga developing nations na nadadamay kahit hindi sila ang main players. Lahat ng ito ay nagtutulak sa mga superpower na maglaro sa gray area. Kaya nilang magparusa, pero hindi nila kayang wasakin ang kalaban nang hindi winawasak ang ilang bahagi ng sarili nila. Kaya kung may magtatanong bakit inaatake ng Amerika ang mga proxy ng Iran pero ang langis ng Iran ay tuloy pa rin ang agos, ang sagot ay simple pero mapait. Dahil ang mundo ngayon ay hindi isang boxing ring na isa laban sa isa. Ito ay parang isang higanting makina na lahat ng turnilyo ay magkakakabit. Kapag binunot mo ang isang turnilyo ng pilit, baka matanggal ang ibang panel. Ang Amerika pa rin ang pinakamalakas na bansa sa aspetong military. Pero kahit ang bansang kasing lakas niyan ay kailangang sumunod sa pisyolohiya ng global economy. Kaya nilang sumuntok, pero hindi sila malayang pumindot ng off button. At marahil ito ang pinakamahalagang aral para sa ating mga nanonood mula sa malayo. Sa siglong ito, ang panalo ay hindi laging yung may pinakamaraming armas o pinakamahabang embargo. Ang panalo ay yung mas nakakaalam kung paano basahin ang sistema, paano mabuhay sa gray area, at paano gamitin ang kontradiksyon ng kalaban. Ang Iran ay nakakaligtas hindi dahil mas malakas sila sa Amerika, kundi dahil alam nila ang mga sensitive points ng global market at alam nilang ang kalaban nila ay nakatali rin sa presyo ng langis, inflation at domestic politics. Ang Amerika ay dominant pa rin, pero ang dominasyon nila ngayon ay may kasamang mga posas na hindi nakikita. Kaya naman ang new normal ng geopolitics ay talagang kakaiba. Sa isang screen, nakikita natin ang mga airstrike, pagsabog, barkong pandigma at matitinding speech. Sa kabilang screen na mas tahimik, nakikita natin ang mga lumang tanker na gumagalaw sa gabi, mga independent refineries na nagtatrabaho, mga non-dollar transactions na nagpapatuloy, at ang pandaigdigang merkado na nakakahinga ng maluwag dahil may supply pa rin. Ang dalawang screen na yan ay hindi magkasalungat. Sa katunayan, iisang kwento lang sila.
Kwento tungkol sa mundo na mukhang matigas pero ang totoo ay marupok. Kwento tungkol sa mga malalaking bansa na mukhang makapangyarihan pero pare-parehong nakatali sa dextrose ng global economy. At kwento tungkol sa kung paano, sa likod ng lahat ng moral slogans at strategic threats, ang madalas na nagpapasya ay ang mga simpleng bagay. Presyo ng enerhiya, stability ng merkado, at ang takot na ang isang desisyong masyadong matapang ay pwedeng magdala sa lahat sa ng ekonomiya. Kaya bukas, kapag nakakita ka ng balita na inatake na naman ng Amerika ang mga grupong maka-Iran, huwag kang agad mag-isip na ang susunod na hakbang ay ang tuluyang pagpapatigil sa oil export ng Tehran. Hindi sigurado yun. Dahil hanggat ang mundo ay takot pa rin sa oil price shock, hanggat ang mga botante sa Amerika ay galit pa rin kapag mahal ang gas, hanggat ang OPEC Plus ay ayaw maging libreng spare tire, hanggat ang China ay gustong sumipsip ng murang langis, at hanggat ang Hormuz ay nananatiling pinaka-tense na bahagi ng energy map, ang paradox na ito ay mananatiling buhay. Ang Amerika ay patuloy na maglalaro ng matigas sa ibabaw, habang palihim na hinahayaang dumaloy ang ilang bahagi sa ilalim. Tunog ipokrito? O rin. Tunog tuso? O rin. Pero dahil doon, kaya naging relevant ang pulisiyang ito. Sa mundong masalimuot, ang kalinisan ng prinsipyo ay madalas talunin ng pangangailangang panatilihing umaandar ang makina. May isa pang layer na nagpapakatawa at nagpapaseryoso sa lahat, at yun ay ang tungkol sa insurance, shipping, at psychology ng merkado. Sa negosyo ng langis, minsan ang pinakamahal ay hindi ang langis mismo, kundi ang takot sa paligid ng langis na yan. Kapag may banta ng atake, ang mga operator ng barko ay nagdadalawang isip. Tumataas ang insurance premium, tumataas ang gasto sa seguridad, pinapaikot ang ruta ng barko at humahaba ang oras ng biyahe. Lahat yan, sa huli, consumer ang nagbabayad. Kaya kahit may pisikal na bariles pa, ang tensyon pa lang sa paligid nito ay sapat na para pagalawin ang presyo. Ito ang dahilan kung bakit hindi lang iniisip ng Washington ang mga nawawalang bariles, kundi pati na rin ang level ng kaba ng merkado. Kung sobrang taas ng kaba, itataas ng mga trader ang presyo bago pa man mangyari ang totoong aberya. Ang oil market ay kasing sensitive ng family group chat kapag may nag-chat ng kailangan nating mag-usap. Dahil dito, ang pulisiya ng Amerika laban sa Iran ay isa ring laro ng pag-manage ng expectations. Gusto nilang maging sapat na matigas para ipakita na ang international trade route ay hindi dapat galawin, pero sapat din na kontrolado para hindi isipin ng merkado na ang malakihang gyera ay ilang araw na lang ang hihintayin. Ang mga atake sa proxy ay binabansagan na limited operations, measured at hindi simula ng total invasion. Importante ang mensaheng yan. Sa geopolitics, minsan, ang ibinebenta ay hindi ang aksyon, kundi ang interpretasyon sa aksyon. Ang isang missile ay pwedeng basahin bilang simula ng sakuna o simpleng signal lang ng disiplina. Depende sa kung paano ito binalot. Alam Amerika to. Gusto nilang manuntok, pero ayaw nilang mag-trigger ng kaisipan na ang lahat ng supply sa Gulf ay papunta na sa bangin. Sa panig ng Iran, ang pagbebenta ng langis na may discount ay hindi lang basta paraan para makaraos. Ito ay isang political weapon. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas murang presyo sa mga mamimili gaya ng mga teapot refineries sa China, ang Tehran ay bumibili ng oras. Alam nilang maliit ang kita at maraming middleman ang nakikinabang. Pero hanggat lumalabas ang langis at may pumapasok na pera sa bansa, ang rehimen ay may hininga pa. Sa politika ng resilience, minsan ang mahalaga ay hindi ang manalo ng malaki, kundi ang huwag maunang mamatay. Ang Iran ay naglalaro sa lohikang yan. Handa silang magbenta ng mas mura basta ang gulong ng gobyerno, ang mga network ng suporta at ang mga strategic projects ay tuloy ang ikot. Ang mga kakampi ng Amerika sa rehiyon ay may sarili ring dilema. Siyempre, gusto ng Israel na ang pressure sa Iran ay nasa maximum level dahil mula sa kanilang security perspective, bawat dolyar na pumapasok sa Tehran ay pwedeng maging dagdag na lakas para sa mga grupong kaaway nila. Pero ang mga bansa sa Gulf ay hindi laging gustong pumasok ang mundo sa isang malaking gyera. May mga investment projects sila, may mga target sa turismo,
at may ambisyon na baguhin ang takbo ng kanilang ekonomiya. Gusto nilang malimitahan ng Iran, oo, pero ayaw nilang maging sunog ang buong rehiyon hanggang sa magsilayas ang mga investor at pati ang sarili nilang energy facilities ay manganib. Kaya kahit sa mga partner ng Amerika, hindi lahat ay gustong-gusto ang senaryo ng total na pagsakal sa Iran. Marami ang gusto ng sapat na pressure lang, pero huwag naman sanang umabot sa chaos. Kung titingnan ng mas malalim, ang kontradiksyong ito ay nagpapakita rin ng pagbabago sa kahulugan ng kapangyarihan. Dati iniisip natin ang malakas na bansa bilang bansa na kayang pilitin ang iba na sumunod sa pamamagitan ng sanction o banta ng military. Ngayon, ang kapangyarihan ay mas kamukha na ng kakayahang i-manage ang dependency o pagkakadepende ng bawat isa. Ang Amerika ay malakas dahil alam nila kung kailan dapat magpigil, kung kailan hahayaang mabuhay ang kaaway sa isang hindi komportableng kondisyon, at kung kailan tatanggapin ang realidad na ang stability ng merkado ay mas mahalaga kaysa sa kasiyahang makitang naghihingalo ang kalaban. Mukhang ang hindi hero ang dating, pero ito ang anyo ng kapangyarihan na mas realistic sa panahon nating sobrang konektado. Para sa mga nanonood sa Pilipinas, mahalagang maintindihan ito hindi lang bilang tsismis ng mga elite sa mundo, kundi bilang paliwanag kung bakit ang presyo ng enerhiya at bilihin natin ay madalas itinatakda ng mga desisyong ginagawa libu-libong kilometro mula rito. Isang gulo sa Red Sea, isang banta sa Hormuz, isang pagbabago sa mood ng Washington tungkol sa oil export ng Iran. Lahat yan ay kakalat sa pamamagitan ng distribution costs at inflation expectations. Ang mundo ngayon ay parang isang boarding house na may common kitchen. Kapag may isang taong nagpasunog ng pansit canton, ang usok ay papasok sa kwarto ng lahat. Kaya ang main point ay simple lang. Hindi nawawala sa direksyon ang Amerika, kundi pinapanatili nila ang isang pangit na balanse na puno ng kaplastikan pero itinuturing na pinakaligtas kumpara sa mga extreme na opsyon na pwedeng magpasabog sa lahat.